Okay, I'm so busy right now. I am mopping. Maraming ihi ang mga aso. Ayan. So, yes, pero kwentuhan pa rin po tayo, no? Pagdating po ng Antikristo, isa sa mga gagawin niya yung tawag dito, imimimik. Imimimik at gagayahin niya ang Panginoong Hesukristo in so many ways. At makikita po diyan yung tinatawag na sa umpisa ng kanyang ministry, I mean the Antichrist, no? Ang kanyang ministry, magpapakita siya ng kabutihan sa mga tao. Like, tignan nyo, matutupad yung peace treaty sa Israel. Kaya nga po makakapagpatayo ng pinaka-aasam-asam nilang third temple ang mga Hudyo. Gawa nga po ng ipinakita niyang kabutihan na yan. Not knowing na itong Antichrist, meron po talagang intention na masama. Meron siyang ulterior motive, no? Dahil tandaan po ninyo, ang nagpapagalaw dyan, ang nagpapaandar dyan ay si Satanas mismo. So, ang Antikristo po talaga, alam niyo po, no, sa kung tutusin, gusto kong sabihin sa inyo, siya na po ang pinakamasamang taong pwede ninyong ma-meet. Kaya, while there's still yet time, there's still time for you to accept Jesus at magdesisyon na kayo sa Kanya ngayon, dahil pag nahuli po yung desisyon niyo yan, inabutan kayo ng rapture at hindi kayo napasama, wala na po talaga. Talagang mag-undergo kayo sa pamamahala ng napakasamang pinunong yan. No, ang Antikristo po, yan po ang kanyang dayain ang mundo sa isang paraan na kung saan ang mga tao ay maaakit ng husto. Kasi yung first 3.5 years po, para po yung magiging buhay na buhay po, I believe, during that time ng Antichrist, buhay na buhay ang daigdig ng social media. Dahil napaka-famous ni Antichrist, pag yung Antichrist nakita halimbawa sa mall, nagsha-shopping halimbawa, pagpapapicture ang mga tao. Susundan ng mga vloggers. No? At habang kumakain yung Antichrist, ito po ay kanilang susundan-sundan. Nasasabihin niya, okay lang. Picture tayo, picture. Okay lang, fine. Okay, di ba? Ganun, wala problema. So, hindi pa nila alam yung totoong kulay ng Antikristo. Ganyan po talaga yan. Siyempre, meron po siyang katungkulan dahil taga-UN yan United Nations. Doon po niya ipinapatupad yung mga supposed to be o yung seemingly, paano ko ba sasabihin, na mga gawain niya bilang head. Diba? Kaya yung mga tao bilib na bilib dyan. Kumbaga yung mga tao, tignan niyo po, isip-isipin niyo, bakit lahat ng presidente, lahat ng mga pinuno ng mundong ito, bakit during that time magsasubmit sa kanya? Isip-isipin niyo po yun. Talagang nandyan ang involvement ni Satanas. Tingnan niyo po yan. Meron talagang behind na yes, at work. And ang pinakamalaking dahilan po rito, nasa prophecy po kasi yan. Nasa prophecy na yan. Okay? Kaya matutupad po yan. Yung lahat ng nakasulat po dyan. Pero pag itong sasabihin ko naman po sa inyo, pagbibigyan niya ang mga Hudyo, yes. Maitatayo nila ang third temple, yes. Of course, nakasulat po yan. And that is a future event. Mangyayari yan. Kaya paniwalaan ng mga preterists, kaya hindi. Mga preterists naniniwala, nangyari na raw yun. Paano na mangyayari yun Futuristic nga Diba? So, nakakatawa. Ano ba naman yan? Si Nero? Wow, hindi po pwedeng si Nero maging Antikristo. Hindi yun. Si Nero ba, nag-require ba ng tatak-tatakan? Hindi. Sinabi ba ni Nero sa buong mundo, magpatatak kayo under Nero's name? Hindi. Hindi po siya. So, is a futuristic event ang anong tawag din ang mga events na mangyayari po sa last days. At kapag naitayo na yung templo, masaya mga Hudyo. Ito po ay katumbas ng kanilang parang muling pagkabuhay na sinasabi na parang ito na ang katuparan ng ating pinaka-aasam-asam na pangarap. Diba?
Pero pag tapak po ng 3.5 years, ang Antichrist magpapakilala na, stop the offering, I am God Almighty, sasabihin niya. That's it. That's it. So magkakabukingan na malalaman nila na ang Antichrist pala ay si Satanas. Parang si Satanas po ang nagpapagalaw sa kanya. So, yun na po. Hell on earth po yun. Kaya yung Great Tribulation na yan, ang hell on earth. Okay, so, yan lang po gusto ko sabihin sa inyo ngayon. Bulay-bulayin niyo po kung bakit, di ba? Ganun po. Kasi naka-prophecy po. At ang gusto ko sabihin, kung naka-prophecy po sa Bible, matutupad at matutupad yan. Bye-bye.